Kabanata 4681, marami akong oras para mag-aral kung ako. Maaaring gumamit ng time formation. Dapat madali para sa akin na maunawaan ang lahat sa 5 panahon. Bagaman, hindi maintindihan ni James ang mga inscription na nakaukit sa mga pader na bato, siya ay nakaka-relax dahil mayroon siyang primal mantra. Ang primal mantra ay may pinakasinaunang anyo sa mga inscription. Ang lahat ng mga modernong inscription ay umunlad mula sa kanila. Kaya naman, kumpiyansa si James na makumplito ang pagliliti sa loob ng limitadong panahon. Mabilis siyang nag-set up ng time formation sa loob ng nakakulong na espasyo. Si James ay may mataas na pangunawa sa time path. Ang 5 epoch para mag-aral sa loob ng isang time formation ay nangangahulugan ng maraming oras para sa kanya. Matapos ay set up ang formation, hinanap ni James kung saan ang mga inscription sa. Nagsimula ang mga pader. Iniskan niya ang nakapalibot na mga pader at sa wakas ay nakita niya ang simula. Lumapit si James sa dingding at tinitigan ang mga inscription, sinusubukang isipin kung paano matutunan ang lahat sa pinakamaikling panahon na posible. Kailangan niyang basahin ang mga inscription bago maunawaan sila. Umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at ginamit ang primal mantra bilang pati na rin ang kanyang kaalaman sa paths para i-convert ang mga inscription sa kanilang basic mga form. Pagkatapos, sinubukan niyang gamitin ang primal mantra para matukoy ang mga salita. Gayunpaman, kahit na ginamit na niya ang kanyang path powers para i-convert ang nakaukit na mga inscription sa kanilang pinakasimpleng anyo, wala ni isa sa kanila ang matagpuan. Sa loob ng primal mantra, walang choice si James kundi sumubok ng ibang paraan. Sinimulan niyang gawing mas komplikado ang mga inscription ng primal mantra. Mga anyo, sinusubukang itugma ang kanilang iba't ibang anyo sa mga ukit sa mga dingding. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Parehong nabigo ang kanyang mga pagtatangka na maunawaan ang mga inscription. Huwag mong isipin na ito ay gagana. Kailangan kong pag-aralan mismo ang mga inscription. Napatigil si James sa kanyang mga aksyon at nagsimulang magrekang ng kanyang utak para sa isang bagong paraan. Marami siyang oras sa pagbuo ng oras, kaya hindi siya nagmamadali. Nag-isip siya, nagtataka ako kung ano ang nakatala sa mga pader na bato. Ito kaya ay isang supernatural na kapangyarihan o isang paraan ng paglilinang. Tinitigan ni James ang unang inscription, na binubuo ng ilang mga linyang kakaiba. Matapos pagtuunan ng pansin ang inscription, bigla itong umunlad sa isang komplikado at mahiwagang inscription. Ang pagbabago ay nangyari sa isang segundo, ngunit nakuha ni James ang kabuuan. Proseso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinuri ang proseso, sinusubukang hanapin ang mga nakapirming tuntunin ng pagbabago ng inscription. Hanggat nakikita niya ang isang pattern, magagamit niya ang primal mantra. Para maintindihan ito, tahimik na nakaupo si James sa lupa, at tila nagyelo ang oras sa paligid niya. Sa wakas, biglang nagmulat ng mata si James. Nakita niya kaagad ang hindi mabilang na mga pagkakaiba-iba ng mga unang inscription. Anong mahiwagang inscription? Huminga ng malalim si James para pakalmayan ang sarili. Pagkatapos, sinubukan niyang intindihin ang mga sumunod na inscription. Nakakita na siya ng pattern habang pinag-aaralan ang unang inscription. Pagbabago, kaya ang pag-aaral ng mga huling inscription ay naging madali. Isa-isang pinag-aralan ni James ang mga inscription. Hindi nagtagal, naunawaan na niya ng lubusan ang lahat ng nakaukit sa dingding na bato. Natuklasan niya na ang mga inscription ay ginamit sa pagtatala ng isang makapangyarihang paglilinang pamamaraan na tinatawag na Tenfold Realms Transcendent Sutra. Gayunpaman, may tugma ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Supernatural power na tinatawag na Tenfold Realms Transcendent Art. Nakasaad sa pader na bato na ang bawat isa sa 10 distrito ay may sagradong balumbon. Naglalaman ng isang lihim na path technique. Pagkatapos linangin ang 10 path techniques, maaari silang pagsamahin sa Tenfold Realms Transcendent Art. Napabuntong hininga si James sa natuklasan at bang-ulong, gayon din ang 10 distrito. Mayroon ngang isang sagradong scroll bawat isa, na naglalaman ng makapangyarihang lihim.
Mga pamamaraan. Matapos ma-master ang lahat ng 10, maaari ko silang pagsamahin para linangin ang Tenfold Realms. Transcendent Art. 4,682. Kabanata 4,682 na tukoy ni James Ang. Mga inscription sa mga pader na bato, nag-unravel ng maraming impormasyon, at sa wakas, natutunan ang tungkol sa nilalaman ng mga sagradong balumbon. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ng taong nag-iwan ng mga sagradong balumbon at ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay isang misteryo pa rin. Mula sa pagkakaintindi ni James, iniwan ng founder ng Verde Academy ang kanilang lihim na scroll. Nag-isip si James, sino kaya ang nag-iwan ng mga sagradong balumbon ng kabilang distrito? Pinagsama-sama niya ang impormasyong nakalap kasama ng kanyang mga karanasan. Ang unang pagsubok at pinaghihinalaang maraming mahahalagang kaganapan ay dapat na nangyari sa ang Endless Void. Ang mga susunod na henerasyon ay hindi napapansin sa kanila dahil ang mga pangyayaring ito ay sadyang binura. Huminga ng malalim si James matapos maisip ang sitwasyon. Ngayong nalaman na niya ang nilalamang nakatala sa mga pader na bato, nalaman na niya upang linangin ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Agad na pumasok si James sa pag-iisa. Ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay hindi kapani-paniwalang malalim at komplikado. Kahit na naunawaan ni James ang mga inscription, natutunan ang paglilinang. Naging mahirap ang pamamaraan. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras, sinimulan din ni James na mapabuti ang kanyang lakas. Gusto niyang maabot ang mas mataas na taas sa Permanence Boundless rank ta. Maging mas mabigat kapag naging Kailam Akmin siya. Mabagal na lumipas ang oras habang nililinang ni James. Ang kanyang lakas ay unti-unting bumuti, at isang mahinang ningning ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang ningning ay sumisipsip ng Empyrean spiritual energy sa paligid niya, na nagpapahintulot sa kanya upang pinuhin ito sa kanyang sariling lakas. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nagkaroon ng paunang pag-unawa si James sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Nagulat siya na ang bilis niyang sumipsip at magpino ng Empyrean spiritual. Ang enerhiya ay bumuti pagkatapos na maunawaan ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Dati, medyo ang progress niya sa Permanence Boundless rank mabagal. Ito ay nadagdagan ng 10 beses sa isang pangunahing pag-unawa sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Kung lubusan niyang mauunawaan ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, ang bilis ng kanyang paglilinang ay magiging 100 beses na mas mabilis. Nakakamangha. Namangha si James sa kapangyarihan ng Tenfold Realms Transcendent Sutra. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng napakahusay na paraan ng paglilinang habang hinahamon ang Supreme Illusions. Pagkatapos niyang mamaster ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, mapapabuti niya makabuluhang nasa Permanence Boundless rank at lumalakas sa isang maikling panahon. Kung ipagpalagay na patuloy siyang lumalaki sa bilis na ito, magagawa niyang labanan ang tuktok mga powerhouse sa 9 na distrito ng Endless nang wala sa oras. Natahimik si James at nagpatuloy sa pagtutok sa pagpapalakas ng kanyang lakas. Libo-libong mga panahon ang lumipas sa pagbuo ng oras. Ganap na naunawaan ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, at ang bilis ng kanyang paglilinang ay 100 beses na mas mabilis. Bagamat gusto ni James na ipagpatuloy ang paglilinang, may iba pa siyang dapat gawin. Sa labas ng mundo, ipinakalat niya ang pagbuo ng oras at nalaman na 4 na panahon lamang ang lumipas. Sa labas, marami pang oras bago ang deadline ng trial. Pinagmasdan niya ang nakapalibot na mga pader at nakita niya ang mga inscription na unti-unting kumukupas. Malayo. Matapos mawala ang mga inscription, bumagsak ang mga pader, at isang bagong daanan lumitaw sa harapan niya. Walang pagdadalawang isip na lumapit si James sa daanan. 4,683. Kabanata 4,683. Ito ay isang maliit na lugar na may lamang daang metrong radius. Pinalibutan siya ng mahiwagang liwanag na pader. Sa likod ng maliwanag na mga pader ay ganap na kadiliman, at hindi makita ni James kung ano ay nakatago sa loob nito. Maligayang pagdating.
Isang boses ang umalingaw sa lugar. Alam ni James na imposibleng mahanap ang may-ari ng boses, kaya hindi siya nag-abala. Sinusubukan pa. Nakinig siyang mabuti, naghihintay sa mga sumusunod na tagubilin. Kasalukuyan kang nasa loob ng mental prison. Ang pagsubok ay napakasimple. Ang kailangan mo lang gawin ay makalabas sa mental prison. Para sa pagsubok na ito, walang limitasyon sa oras. Mental prison. Kailangan ko lang tumakas. Pumasa sa pagsubok. Bahagyang natigilan si James. Tiningnan niya ang misteryosong liwanag na pader na nakapalibot sa kanya nang may pagdududa. Lumapit siya, sinubukang dumaan dito para umalis. Gayunpaman, isang nakakatakot na puwersa ang lumitaw at hamarang sa kanya sa pagsulong. Ang hindi inaasahang puwersa ay nagpatalsik kay James, at siya ay nahulog sa lupa. Ang kanyang mga panloob na organo ay nagdusa mula sa epekto, na naging sanhi ng kanyang pagluwa puno ng dugo. Bumangon si James mula sa lupa sa gulong-gulong estado. Pinunasan niya ang dugo sa labi niya at pinagmasdan ang liwanag na pader sa paligid niya. Ano ba itong lugar na ito? Paano ako aalis? Bago tangkaing umalis. Muli, inalagaan ni James ang kanyang mga sugat. Nang gumaling siya, sinubukan niyang umalis sa ibang direksyon. Gayunpaman, ang mga resulta ay pareho, at siya ay nasugatan muli. Ginamo ni James ang kanyang mga sugat at muling nagtangka. Paulit-ulit niyang sinubukang dumaan sa magaan na pader ngunit hindi siya nagtagumpay. Pagkatapos ng maraming nabigong pagtatangka, sumuko siya. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa gitnang lugar at nakatitig sa mga magaan na dingding. Sa paligid niya, bumulong siya, ito ba ay katulad ng isa sa mga pagsubok sa landas ng langit? Paggising. Naalala ni James ang kanyang pagsubok sa landas ng paggising sa langit. Kung saan siya ay nakulong sa loob ng isang kuweba sa Mount Boundless. Agad siyang naghinala na magkatulad ang mga pagsubok. Mabilis niyang kinalma ang kanyang isip at naisip, dahil ito ay tinatawag na mental. Bilangguan, kadalasan ay may kinalaman ito sa aking katatagan ng kaisipan. Malamang makakaalis na ako pagkatapos pagbutihin ito. Bukod dito, ang Blythe Omniscience ay lubhang naapektuhan ng pag-iisip ng isang tao. Lakas ng loob. Paunang pag-unawa pa lang ako sa Blythe Omniscience ngayon, kaya kung ako master ito, walang makakapigil sa akin na nakulong. Ginawa ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at dahan-daang nilinaw ang kanyang isip. Kasabay nito, ginamit niya ang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang cultivation base. Lumipas ang oras ng hindi mahahalata. Inalis ni James ang lahat ng nakakagambalang pag-iisip. Kalmado at malinaw ang kanyang isip. Unti-unti, nawala ang kanyang pangunawa sa oras at pandama. Ang kanyang cultivation days ay patuloy na bumuti, at siya ay lumakas sa paglipas ng panahon. Makalipas ang mahabang panahon, dahan-daang tumayo si James. Naglakad siya patungo sa magaan na pader at madaling dumaan ng wala. Mga balakid. Sa susunod na sandali, dumating siya sa isang bangin sa isang hindi pamilyar na lugar. Mabilis na inilibot ni James ang paligid. Naramdaman niya si Whale at ang iba pang powerhouses mula sa Verde Academy. Tuwang-tuwa siya dahil ang ibig sabihin nito ay matagumpay niyang naipasa ang 3 pagsubok. 4,684. Kabanata 4,684 na natukoy din ang mga powerhouse. Pagbalik ni James at agad na sumulpot sa likod niya. Lumingon si James at napansin ang mga powerhouse ng Verde Academy. Nakatayo sa hagdan ng bato, hindi makalapit sa tuktok ng bundok bilang nakaharang sa kanilang dinadaanan ang mahiwagang hadlang. Lumapit siya at tumingin sa mga powerhouse na nakatayo sa harapan niya. Pagkatapos, humarap siya kay Whale at nakangiting sinabi, hindi naman kita binaygo, di ba, sir? Whale. Masayang tumingin sa kanya si Whale at sumagot, alam kong tama ako. Ikaw at na ang mga pagsubok ay hindi haadlang sa iyong landas. Sa pagmamalaki ng tingin, bumaling si Whale sa iba pang mga powerhouse ng Verde Academy at sinabing, I take it. Walang utol sa kanyang pagiging pinuno ng Tempris ngayon, tama ba? Wala sa mga tumugon ng mga powerhouse ng Verde Academy. Si James ay gumugol ng mahabang panahon sa Supreme Illusions at higit pa.
Pinahabang oras sa loob ng kanyang pagbuo ng oras. Mabilis niyang naramdaman ang oras ngunit nalaman niyang ilang daang taon lang ang naramdaman. Pumasa sa totoong mundo. Katulad ng Path of Heavenly Awakening, ang paglipas ng panahon sa loob ng iba ang mga ilusyon sa totoong mundo. Muling nagsalita si Whale, James, may silid sa silid aklatan sa ilalim ng bangin. Makikita mo ang aming sagradong scroll sa pinakamataas na palapag ng silid aklatan. Nalampasan mo na ang mga pagsubok at nakuha mo ang pagiging karapat-dapat na basahin ang sagrado. Mag-scroll. Maaari kang pumunta at tingnan ito ngayon. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, kailangan mong dumaan muli sa mga pagsubok. Tandaan na mababasa mo lang ito sa loob ng silid ng aklatan at hindi ito may lalabas. Tuwang-tuwa si James. Alam na niya na ang sagradong balumbon ay naglalaman ng path technique. Pagkatapos makuha ang 10 path techniques, magagawa niyang pagsamahin ang mga ito. Ang Tenfold Realms Transcendent Art. Hindi niya napigilan ang kanyang pananabik at hindi niya maiwasang magtanong, ano? Nakatala sa sagradong balumbon. Umiling si Whale at sumagot, hindi ako sigurado. Marami sa aming mga powerhouse ang nakabasa nito dati, ngunit ito ay masyadong malalim para sa alinmansa. Upang lubos nating maunawaan ito. Kahit na ang mga nakakabasa nito ay naiintindihan lamang ang ika-10 bahagi nito. James. Tumigil sa pagtatanong at lumingon. Naglakad siya patungo sa bangin at tumingin sa ibaba. Bigla siyang nawala at muling lumitaw sa kanyan. Nakita niya ang isang misteryosong manor na may 9 na palapag. Nilapitan niya ang nakasarang gate sa unahan niya nang walang pag-aalinlangan. Nang malapit na siya ay bumukas ang gate. Lumapit si James at nakita niya ang isang matandang lalaki sa bakuran na naglilinis. Lumapit siya, ikinulong ang kanyang mga kamao, at magalang na sinabi, "Nice to meet you, sir. Ako si James Caden." Huminto ang matandang lalaki at sumulyap kay James. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagwawalis sa mga nalaglag na dahon at sinabing, "Sige. Maaari mong basahin ang lahat sa silid ng silid aklatan. Gayunpaman, hindi ka pinapayagang kunin ang mga ito." Nagpasalamat si James, "Salamat. Sir. May time limit ba?" "Hindi. Maaari kang manatili hanggat gusto mo." Pagkatapos magsalita, naglakad ang matanda. Patungo sa likod bahay kasama ang kanyang walis. Mabilis na tinungo ni James ang silid ng silid aklatan at umakyat sa pinakamataas sahig, kung saan nakita niya ang isang bookshelf na may mukhang ordinaryong sinaunang scroll. Lumapit siya, dinampot ito, at binuksan ang scroll. Biglang naglabasan ang mga mahiwagang sinag at naging misteryoso. Mga inscription. Sa isang sulyap, napagtanto ni James na ang mga inscription ay kapareho ng dati. Itala ang Tenfold Realms Transcendent Sutra sa panahon ng kanyang ikalawang pagsubok. 4,685. Kabanata 4,685 nag-aral na si James. Katulad ng mga inscription sa panahon ng Supreme Illusion at madaling maunawaan. Ang mga nilalaman ng sagradong balumbon. Inalis niya ang kanyang isipan at buong pusong isinubsob ang sarili sa pagbabasa ng sagradong balumbon. Habang nagbabasa, hindi niya sinasadyang gumanap ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Hindi nagtagal, natapos ni James na basahin ang sagradong balumbon. Pagkatapos, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa sahig at ipinagpatuloy ang pagganap ng path technique na naitala sa loob ng sagradong scroll. Unti-unti, ang kanyang lakas ay napalitan ng isang bagong kapangyarihan. Bulong ni James, Verde Power. Nakabuo na ako ng bagong kapangyarihan pagkatapos. Nililinang ang path technique mula sa sagradong balumbon. Is it possible na ako? Maaaring linangin ang 10 uri ng kapangyarihan pagkatapos matutunan ang path techniques ng 10 mga sagradong balumbon. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ito, makukuha ko ang Tenfold Realms Transcendent Art. Ang kapangyarihan ng Verde District ay tinatawag na Verde Power. Kung gayon, ang kapangyarihan ng Chaos District ay dapat na Chaos Power, tama ba? Di ba Chaos? Kapangyarihan mula sa Doom Race. O maaaring manual ng Chaos Sacred Art. Ang sagradong balumbon ng Chaos District. Pagkatapos linangin ang Verde Power, James
Natagpuan na ito ay lubos na makapangyarihan. Marami siyang tanong ngunit walang makasagot. Huminga siya ng malalim at ibinalik ang iniisip. Pagkatapos, binawi niya ang kanyang verde power at itinigil ang kanyang cultivation. Lumabas si James sa silid ng silid aklatan at nakita niya ang matandang lalaki na walang katapusan na nagwawalis. Nalaglag na mga dahon sa bakuran. Nakita ng matandang lalaki si James at nakangiting nagtanong, "May nakuha ka ba?" Nakangiting sagot ni James, "Yeah. Mabuti, mabuti. Natutuwa ako." Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis ang matandang lalaki sa likod bahay. Gamit ang kanyang walis. Tumayo si James sa pwesto, sinusubukang suriin ang cultivation base ng matanda. Gayunpaman, kahit nasa kasalukuyang lakas ni James, hindi niya makita ang misteryosong lalaki. Ang matandang lalaki ay halos tila wala sa ilalim ng kanyang mga pandama. Bamulong si James, siya ay dapat na isang makapangyarihang magsasaka. Pagkatapos nun, umalis na si James. Ang manor. Bumalik siya sa bangin at naglakad palabas ng harang, humarap kay Whale. At ang iba pang kapangyarihan ng Verde Academy. Tumingin si Whale kay James at nagtanong, "Paano nangyari? Maaari mo bang maunawaan? Ano ang nakatala sa misteryosong sagradong balumbon?" Ngumiti si James at sumagot, "Kung kahit ang mga powerhouses mula sa Verde Academy. Hindi ko ito maintindihan, paano ito maiintindihan ng isang tulad ko?" Pagkatapos, sa pagtugon, ikinulong ni James ang kanyang mga kamay sa iba pang mga powerhouse ng Verde Academy. "Bumalik na ako, Sir Lothar, Elders." Kinawean ni Lothar ang kanyang kamay at sinabing, "Nagawa mo na. Nakapasa na sa mga pagsubok at magiging susunod na pinuno ng Tempest. Naninindigan ka bilang isang pantay na tus, kaya hindi na kailangang panatilihin ang gayong mga formalidad. Kasama natin. Dapat kang bumalik sa iyong tirahan upang maghanda. Iaanunsyo ko ang balita at aayusin ko ang iyong succession ceremony sa lalong madaling panahon." "Sige," sagot ni James. Hindi pinansin ni Whale ang ibang powerhouses at mabilis na sinunggaban si James. Hinayla niya siya at nagsimulang magdaldalan ng walang tigil. "Good job, James. Alam kong magagawa mo ito. Ginawa mo talaga." Ipinagmamalaki ng Tempest House. "Sa lalong madaling panahon, ikaw ang magiging pinuno ng Tempest. Iiwan ko ito sa iyong mga kamay. Sana pagbalik ko, nalampasan na ni Tempest yung isa." Makabuluhang mga akademya, si Whale ay kumikinang sa isang matingkad na ngiti, masaya na magagawa. Para ipasa lahat kay James. 4,686. Kabanata 4,686 ang mga kapangyarihan ng Verde. Nagdududa ang Academy sa kakayahan ni James nang biglang magmungkahi si Whale. Siya bilang bagong pinuno ng Tempest. Gayunpaman, pinatunayan ni James ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagdaan sa mga pagsubok at kumita. Kanyang sarili ang mga kwalipikasyon bilang bagong pinuno ng Tempest. Ngayon, kahit na si Lothar ay kinilala siya. Di nagtagal, inihayag ni Lothar na si James ang magiging susunod na pinuno ng Tempest. Nagpatawag din siya ng mga kilalang tao sa buong Verde District upang lumahok sa seremonya ng succession ni James. Bumalik si James sa kanyang tirahan sa isang espiritual na bundok sa Tempest House. Umupo siya sa bakuran ng kanyang manor at 4 na alagad mula sa Tempest House. Pinalibutan ng 4 si James at pinaulanan ng pambabola. Umupo si Whale sa gilid at maluwag na sinabi, "Pagkatapos ng seremonya ng succession mo. Ang petsa ay nakumpirma, ikaw ay opisyal na magiging pinuno ng Tempest. Mayroong hindi mabilang na espiritual na mga bundok sa Verde House, ngunit marami sa kanila ay inookupahan ng mga miyembro ng iba pang mga bahay." Huminto siya at napabuntong hininga. Pagkatapos, nagpatuloy siya, na nagsasabi, "Pagkatapos mong maging ulo, dapat mong panatilihin lumalagong Tempest House. Mag-recruit ng mas maraming disipulo kung kaya mo. Wala tayong anumang mga kinakailangan para sa ating mga alagad maliban sa pagkakaroon ng kabutihan. Moral. Gayun din, dapat mong mabawi ang pag-aari ng mga espiritual na bundok na inookupahan ng ibang bahay. Gusto kong bumalik sa isang maunlad na bersyon ng Tempest." Bahagyang napangiti si James. Problemado.
Ang kanyang pangunahing layunin sa pagiging pinuno ng Templars ay basahin ang Verde. Ang sagradong balumbon ng Academy. Nabasa na niya ang sagradong balumbon, nakuha ang path technique, at nilinang ang Verde power. Wala siyang panahon para pangasiwaan at palawakin ang Templars House. Maghintay ka rito. Kukunin ko ang Boundless Rock. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Whale sa bakuran. Haha, magiging elder na ako. Kailangan mo akong bantayan sa hinaharap. James. Matatanda na kami, pero medyo mahina pa rin kami. Siguradong magagalit dito ang mga alagad mula sa ibang mga bahay. Kailangan mo kaming protektahan mula sa kanila. Walang katapusang daldala ng magkapatid na line. Si Zinnia at Sunday naman ay napangiti ng mahina. Napaisip si James. Dumating siya sa Verde Academy upang makahanap ng isang tahimik na lugar upang magsaka. Hindi niya inaasahan na mabubunyag ang mga lihim ng 10 distrito, at hindi rin niya magagawa. Naisip na makakuha ng ganoong kalaking kayamanan. Nagsimula siyang mag-isip kung paano aalis sa sitwasyon niya ngayon. Tumingin si James sa 4 na nasa harapan niya at nakangiting sinabi, kapag naging ako pinuno ng Templars, kayong 4 ay magiging matatanda. Sa hinaharap, ang Templars House ay aasa sa inyong 4. Aasa ako sa inyong 4 na tutulong sa akin na makamit ang mga hiling ni Sir Whale. Oo naman. Bagay. Magre-recruit ako ng mga disipulo sa lalong madaling panahon. Ang magkapatid na Line ay tuwang-tuwa. Itinaas ni Sunday ang isang espiritual na pagkain sa mga labi ni James at nakangiting sinabi, gusto mo? Parang Empyrean berry. Kailangan mo bang maupo ako sa iyong kondangan at pakainin ka? Hindi salamat. Kinawean ni James ang kanyang kamay, kinuha ang Empyrean berry mula kay Sunday. At nilunok ito. Tinukso siya ni Yusuf, na nagsasabing, paano kung pakainin din ako? Lumingon si Sunday sa kanya at nakangiting sinabi, oo naman. Kapag naging head ka ng Templars, papakainin pa kita sa kama. Tapos ako. Huwag mong isipin na magkakaroon ako ng pagkakataon. Bumagsak ang mga balikat ni Yusuf. Masayang nagkwentuhan ang barkada sa bakuran. Maya-maya, bumalik si Whale na may dalang malaking asol na bato at basta-basta itong hinagis. Ang lupa. Tumayo si James at curious na tumitig sa bato sa harapan niya. Ang bato ay 100 metro ang taas at halos 10 metro ang lapad. May ilang mahiwagang inscription ang nakaukit sa ibabaw ng bato. Agad na natuklasan ni James na ang mga inscription ay kapareho ng dati. Itala ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Napagtanto agad ni James kung bakit uupo sa Boundless Rock. Mapahusay ang proseso ng paglilinang ng isang tao. Ang Boundless Rock ay may mga inscription ng Tenfold Realms Transcendent. Nakaukit dito ang sutra, na nagpapabilis sa proseso ng paglilinang ng isang tao. Samantala, nilinang na ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, kaya ang bilis ng kanyang paglilinang ay napahusay na. Paliwanag ni Whale, the Boundless Rock is the Verde Academy's treasure. Naiwan ito ng aming founder. Ang isang cultivator sa Boundless rank ay mabilis na makakabuti habang paglilinang sa walang hangganang bato. 4,687. Kabanata 4,687 TC. Bahagyang tumango si James. Dati, inaabangan niyang makuha ang Boundless Rock. Ngayon na natutunan na niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, siya walang inaasahan para sa Boundless Rock. Hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa kanya dahil magagamit niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra upang pahusayin ang bilis ng kanyang paglilinang ng 100 beses. Sa madaling salita, sa isang panahon, makakamit niya ang pag-unlad ng iba. Ang mga magsasaka ay gagamit ng 100 panahon upang maabot. The Boundless Rocks is useless to me, casual na sabi ni James. Sabi ni Whale, paanong walang silbi? Kasalukuyan kang nasa Boundless Rango. Kung linangin mo sa Boundless Rock para sa bilang ng libong mga panahon at gamitin ang pagbuo ng oras, ang iyong lakas ay bubuti ng husto. Hindi ginawa ni James. Ipaliwanag ang kanyang sarili. Casual niyang ikinaway ang kanyang kamay at inilipat ang Boundless Rock sa isang open area. Sa isang bundok sa likuran niya. Pagkatapos, sinabi niya, mula ngayon, ang walang hanggan na bato ang magiging paraan natin.
Kumalap ng mga alagad. Ikaw ang susunod na pinuno ng Tempest, kaya ikaw ang may huling say. Tatanungin ko si Sir Lothar tungkol sa succession ceremony. Umalis si Whale pagkaalis Ilang salita. Ang apat na alagad ay nanatili sa tabi ni Santiago. Ang punong guro ng Verde Academy, si Lothar, ay nagpahayag na ang publiko na ang Tempest House ay magkakaroon ng pagbabago ng mga ulo. Inimbitahan din niya ang lahat ng powerhouses mula sa Verde District hanggang sa Verde Academy. Mabilis na kumalat ang balita tungkol kay James na magiging susunod na pinuno ng Tempest. Sino si James? Hindi ko pa siya narinig dati. Hindi ko akalain na ang Verde Academy ay may pangalang James Caden. Kailan siya sumali? Mga kilalang pamilya, sekta, at puwersa sa buong Verde. Pinag-usapan ng Academy si James. Ang Verde Academy ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Verde District. Ang posisyon bilang pinuno ng isa sa mga bahay ng Verde Academy ay isang marangal na katayuan. Kaya, natural na naakit ng paksa ang atensyon ng iba pang mga powerhouse. Ang Verde District ay medyo mataas ang ranggo sa Endlos. Agad na naging usap-usapan ng buong Verde District si James. Ipinaabot pa ni Lothar ang mga imbitasyon sa mga powerhouse mula sa ibang mga distrito para dumalo sa seremonya ng succession ni James. Kahit na ito ay isang makabuluhang kaganapan para sa Verde Academy, ito ay hindi gaanong mahalaga para sa makapangyarihang puwersa ng kabilang distrito. Ang mga nangungunang powerhouse ay hindi interesado sa gayong walang kwentang kaganapan. Gayunpaman, upang mapanatili ang magiliw na mga koneksyon, nagpadala pa rin sila ng ilang mga disipulo o matatanda na dumalo sa seremonya ng paghalili. Maraming powerhouse ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Theas sect. Ang taong namumuno sa pulong ay ang pinakamatandang disipulo ng Theas District. Pinuno. Tumingin siya sa mga matatanda sa pangunahing bulwagan at sinabi, ang Verde Academy ay mayroon. Inimbitahan kaming dumalo sa kanilang bagong pinuno ng seremonya ng paghalili ni Tempest. May malayang lumabas ba para sa atin? Ang mga powerhouse sa umiling ang pangunahing bulwagan bilang tugon. Ang mga walang katulad na powerhouse na tulad nila ay hindi interesadong makilahok sa ganoon mga pangyayari. Sa kabila ng pagiging imbitasyon mula sa Verde Academy, ipinakita nila ang hindi pagpayag na dumalo. Anong nangyayari? Isang boses ang umalingaw sa bulwagan. Kaagad pagkatapos, isang babae na naka-purple dress ang pumasok sa bulwagan. Ms. Whalia. Sa sandaling lumitaw si Whalia, ang mga powerhouses kaagad magalang nabati sa kanya. Maging ang pinakamatandang alagad ng pinuno ng distrito ng Theas ay tumayo at tumawag sa kanya ng may paggalang, Ms. Whalia. Bumaba siya sa mataas na plataporma at iniabot ang imbitasyon. Ipinadala sa kanila ng Verde Academy. Kinuha ni Whalia ang imbitasyon at casual na tumingin. Matapos makita ang pangalan ni James ay agad na lumiwanag ang ekspresyon nito. Naisip niya, James, siya ba ito? Agad niyang sinabi, dadalo ako sa seremonya ng paghalili. Matagal na akong nag-iisa at medyo nakakaramdam ako ng kaba, kaya gusto kong lumabas. Isang lakad. 4,688. Kabanata 4,688 sa kabila ng kakulangan ng mga powerhouse sa ang Chaos Rank, ang kabuoang lakas ng Verde Academy ay ang pinakamahusay sa siyam na distrito ng Endless Void. Napakalakas ng mga pinuno ng 5 bahay ng Verde Academy. Gayunpaman, isang hindi kilalang tao ang malapit ng ma-promote bilang isa sa 5 mga ulo ng bahay. Sa makatuwid, nakakuha ito ng maraming atensyon sa buong Verde District. Si James naman ay walang pakialam. Pumasok siya sa puwang na kanyang nilikha at nakarating sa tuktok ng isang espiritual na bundok. Umupo siya sa tapat ng Ancestral Blood Master, at sa pagitan nila ay isang chessboard. Hindi tulad ng regular na chess, ang chessboard ay kumakatawan sa langit at lupa, samantalang 1/3 ang kanilang mga chess piece ay magkaibang path. Tumingin si James sa tumpok ng mga itim na kristal sa malapit at nagtanong, kumusta ka? Magre-research. Ang Ancestral Blood Master ay umiling at sumagot.
Matagal ko nang pinag-aaralan ang mga ito ngunit wala akong nagagawang kabuluhan. Mga natuklasan pa. Hindi pa ako nakatagpo ng ganoong kapangyarihan. Ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi naglalaman ng anumang path ngunit hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Kung hindi ako nagkakamali, baka galing sila sa labas ng Endlos. Mula sa labas ng Endlos. Nagulat si James. Ang Ancestral Blood Master ay tumanggo at sinabing, mula nang dumating ka sa Endlos. Marami ka nang naranasan di ba? Inaasahan kong si Endlos ay dating puno ng mga digmaan sa malayong nakaraan. Ang mga powerhouse mula sa labas ay malamang na tinatawag na extraterrestrial demon. Posibleng nilusob nila ang Endlos noon at nagdulot ng kaguluhan. Ang Ancestral. Ipinahayag ng Blood Master ang kanyang pagsusuri. Nagkataon, si James ay may parehong mga hinala. Iminumungkahi mo ang mga pangyayaring naranasan ko sa Supreme Illusions. Hindi gawa-gawa kundi totoong mga pangyayari sa nakaraan, di ba? Ang Ancestral Blood Master. Tumanggo at sumagot, oo, naghuhula lang ako. Kung totoo man sila o hindi, hindi ko matiyak. Dahil nakipag-ugnayan ka na sa kanila, sigurado akong lalabas ang katotohanan. Malapit na. At saka, bigla siyang huminto. Hinimok siya ni James, na sinasabi, ano ito? Sumagot ang Ancestral Blood Master, ako. Isipin na maraming lihim ang nakabaon sa Chaos District. Marahil ang unang Sky Burial ay hindi kasing simple ng iniisip natin. Paano kung hindi lusubin ng mga powerhouse ang Chaos District para sa Endlos? Puso ngunit para sa ibang layunin. Anong layunin? Ang Ancestral Blood Master. Umiling. Nagkwentuhan ang dalawa at pinag-usapan ang mga karanasan ni James sa panahong ito. Kabilang ang Emperor Raya, ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, at Tenfold Realms Transcendent Art. Gayunpaman, mas nalito si James pagkatapos ng talakayan. Sa huli, huminto siya sa pagsasalita tungkol sa mga paksang ito. Binago niya ang paksa sa mas pang-araw-araw na bagay. Abala ang buong Verde Academy sa paghahanda para sa succession ni James. Seremonya. Si James naman ay medyo relaxed. Nakipag-hangout siya sa mga alagad ng Tempris House o nagtungo sa espasyo kung saan naninirahan ang multo na katawan ng Ancestral Blood Master upang makipag-chat. Tungkol sa Chaos District bago ang unang Sky Burial. 3,000 taon ang lumipas sa isang iglap. Ang Verde Academy ay ginawa sa paghahanda para sa paghalili ni James. Seremonya. Naging tanyag na pangalan si James sa Verde District noong nakaraang ilang panahon. Taon. Ilang pamilya, sekta, at lahi mula sa ibang mga distrito ang nakarinig din tungkol sa kanya. Gayunpaman, ang siyam na distrito ng Endlos ay masyadong malawak. Ang mga powerhouse lamang ang nakarinig tungkol sa kanya, samantalang ang mga ordinaryong nilalang ay nakarinig. Hindi dumating sa kontak na may tulad na mga paksa at ay nakakalimutan na ang Tempres. Malapit nang magkaroon ng bagong head si House. Malapit nang magtagumpay si James bilang pinuno ng Tempris sa wala pang 100 taon. 4,689. Kabanata 4,689 na ilang pangunahing miyembro mula sa Major. Dumating na ang mga pamilya, sekta, at lahi sa Verde Academy. Karamihan sa mga nagpakita ay mula sa Verde District. Samantala, kakaunting powerhouses mula sa iba't ibang distrito ang dumalo. Sa Verde District, mayroong isang medyo makapangyarihang universo malapit sa gitnang rehiyon ng distrito. Ang mga naninirahan sa universo ay medyo malakas, at mayroon silang maraming kailam. Akmins. Isang misteryosong babae ang nakaupo sa isang tavern sa loob ng isa sa mga lungsod ng universo. Nakasuot siya ng itim na damit at sombrerong kawayan na may belo na nagkatikip sa kanyang mukha. Ubo, ubo. Napatikip ng bibig ang babae habang umuubo. Ibinaba niya ang kanyang kamay at nakita niya ang kanyang mga palad na may bahid ng dugo. Ang kanyang nakatagong mukha ay puti na parang sapin. Si James ay magiging bagong pinuno ng Tempris sa 100 taon. Ang Verde Academy ay nananatiling mababang profile, at ito ang unang pagkakataon na pumasok. So long for them to hold such a public event. Narinig ko na nagpadala din sila ng mga imbitasyon sa mga powerhouse mula sa ibang mga distrito.
Sino si James? Ano ang kanyang pinagmulan? Bakit hindi ko siya narinig dati? Maraming mga customer ang nakaupo sa tavern at pinag-usapan ang engrandi ng Verde Academy. Pangyayaring magaganap makalipas ang 100 taon. Laking gulat ng babaeng nakaupo sa sulok nang marinig ang pangalan sa kanila. Mga pag-uusap. Nagulat siya, naisip niya sa sarili, malapit nang maging pinuno ni James. Tempris. Siya kaya. Ang babae ay walang iba kundi si Sochi. Matapos makuha ni Sochi ang isang bahagi ng demonic power ni Zuri sa Yale Realm. Si Zuri ay patuloy na naghahanap ng kanyang buhay. Sa paglipas ng mga taon, tumakas siya sa iba't ibang distrito. Gayunpaman, matutuntun siya ni Zuri kahit saan man siya magtago dahil sa demonic power na natanggap niya. Gayunpaman, tumanggi si Sochi na pakawalan ang demonic power na kanyang hinihigop. Zuri. Bagamat halos perpekto ang kanyang demon eyes matapos masipsip ang demonic enerhiya, si Zuri ay isang powerhouse na pumasok sa quasi-chaos rank. Papasok sana si Zuri sa chaos rank kung hindi nakialam si Sochi at hinigop ang ilan sa kanyang demonic energy. Sa kabila ng paglakas ng kanyang lakas ng mabilis, hindi makaharap si Sochi. Isang nakakatakot na powerhouse. Sa panahong ito, nagkaroon ng ilang komprontasyon si Sochi kay Zuri. Gayunpaman, ang bawat labanan ay natapos sa pagtakas na may mga pinsala. Sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng matinding pinsala at kinailangan niyang magtago para gumaling. Kung hindi, mamamatay siya kapag nahuli ni Zuri. Kung ang bagong pinuno ng Temptress na ito ay ang James na kilala ko, maaari akong pumunta sa Verde Academy para humingi ng tulong sa kanya. Kahit na ang Verde Academy ay walang powerhouses sa Chaos Rank, sila medyo marami sa quasi-Chaos Rank. Basta papasok ako sa Verde Academy at makuha ang proteksyon ni James, sigurado ako. Outrest si Zuri. Kailangan ko lang magtago sandali at gamutin ang mga sugat ko. Pagkatapos, maglilinang ako para lumakas. Sa oras na iyon, hindi ko na kailangang katakutin pa si Zuri. Matapos marinig ang mga talakayan sa tavern, biglang gumawa ng plano si Sochi. Gusto niyang magtungo sa Verde Academy para sa proteksyon. Naglabas si Sochi ng Genesis Stone at inilagay sa mesa bilang bayad. Pagkatapos, nawala siya sa tavern. Siya ay nagpakita sa mabituing kalangitan at sumugod sa universo kung saan ang Verde natatagpuan ng Academy ng walang pag-aalinlangan. Kahit malayo siya sa Verde Academy, kaya niyang tumawid sa pamamagitan ng walang laman ng madali. 4,670. Kabanata 4,671 taon ang lumipas sa pagpikit ng mata. Wala pang 3 buwan bago kinuha ni James ang Temptress House. Maraming magsasaka ang nagtipon sa labas ng espiritual na bundok ng Verde Academy. Karamihan ay mula sa mga kalapit na universo na gustong makisayang ngunit wala mga imbitasyon. Sa makatuwid, hindi sila makapasok sa Verde Academy at maaari lamang manood mula sa labas. Sa seremonya ng succession, ipapakita ang projection ng kaganapan para mapanood nila. Sa gayon, makikita nila ang aktwal na hitsura ni James. Si Sochi, na dumating upang humingi ng proteksyon kay James, ay nagtago sa gitna ng karamihan. Nakasuot siya ng itim na damit at tinakpan ang mukha ng sombrerong kawayan na may belo. Gayunpaman, wala siyang invitation card at hindi siya makapasok sa Verde Academy. Nagtago siya sa karamihan, naghihintay ng pagkakataong makalusot. Sa kasamaang palad, ang isang pagkakataon ay hindi dumating sa kanya sa kabila ng paghihintay ng ilang taon. Biglang may kumatok sa malayong boses. Lumabas mula rito ang isang babaeng naka-purple na damit na may eleganteng aura. Siya ay matangkad at may balingkinitang figure. Siya ay humakbang pasulong at lumitaw sa labas ng bundok ng Verde Academy Gate. Ang kanyang hitsura ay agad na nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang mga pinuno at elder ng 5 bahay ng Verde Academy ay nagpakita. Welcome her. Welcome sa Verde Academy, MS. Waleria. Nakangiting naglakad si Lothar. Hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabing, hindi kita inaasahan MS. Waleria. Ang Verde Academy ay pinarangalan sa iyong presensya. Ang daming tao sa labas ng
Nagulat ang tarangkahan ng bundok nang makita si Weylia. Si Weylia ba iyon, ang Grand Sect Elder ng Thea Sect? Ang ganda niya. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Weylia. Ngumiti si Weylia at sumagot, kanina pa ako nag-iisa at medyo nakaramdam. Naiinip. Ang iyong succession ceremony ay ang perpektong pagkakataon para lumabas ako. Isang lakad. Pasok ka sa loob. Gumawa si Lothar ng malugod na kilos. Pagkatapos, agad niyang na-deactivate ang formation sa paligid ng Verde Academy para yayain si Weylia sa loob. Sa sandaling mabuksan ang Porma Sion, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Sochi na makapasok. Ang Verde Academy. Mabilis siyang nawala sa karamihan at sumilip sa Verde Academy. Hindi inaasahan ni Lothar na sinuman sa Endless Void ang magiging matapang. Makalusot sa Verde Academy, kaya, matapang niyang binuksan ang Porma Sion. Matapos matanggap si Weylia sa loob ng Verde Academy, nagsara ang Porma Sion sa pigilan ang mga hindi inanyayahang bisita sa pagpasok. Sa katunayan, walang sinuman sa karamihan ang nang-ahas na pumasok sa Verde Academy, kahit na walang Porma Sion na humaharang sa kanilang daraanan. Lumitaw ang pinuno ng 5 bahay ng Verde Academy upang batiin si Weylia. Para naman kay Sochi, itinago niya ang kanyang aura at sumilip sa Verde Academy. Mabilis niyang ginamit ang kanyang divine sense para hanapin si James. Hindi nagtagal ay nahanap niya ang kanyang kinaroroonan. Siya talaga. Lumiwanag ang mukha ni Sochi. Mabilis siyang pumunta sa kinaroroonan ni James. Di nagtagal, nakarating siya sa espiritual na bundok kung saan naroon si James. Gayunpaman, isang matandang lalaki ang lumitaw sa kanyang likuran nang magpahayag siya. Kanyang sarili. Medyo matapang ka, di ba? How dare you break into the Verde Academy? 4,671. Kabanata 4,671 casual na tumingin si Whale kay Sochi. An uninvited guest, and said, matagal na akong lumaban. Ayokong mabahiran ng dugo ang mga kamay ko. Kung aalis ka ngayon, magpapanggap akong walang nangyari. Lumingon naman si Sochi. At tinitigan si Whale. Ang matanda ay mukhang gaskosan, ngunit may isang malakas na pagsabog na nakatago sa kanya. Katawan. Si Sochi ay isang powerhouse. Nararamdaman niya kung gaano kalakas ang matanda. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ako si Sochi, narito para hanapin ang akin. Kaibigan. Nakita kong nasa Tempris House ka. Sa pagkakaalam ko, kakaunti lang ang mga disipulo sa Tempris House. Sa paghusga sa kung gaano kataas ang iyong cultivation base, ipinapalagay kong ikaw si Whale. Kay Locan, ang pinuno ng Tempris House, isa sa 5 bahay ng Verde Academy. Si Sochi ay mula sa Aeternes District. Siya ay anak ng dating pinuno ng distrito. Kaya, mayroon siyang ilang kaalaman tungkol sa mga powerhouse ng 5 bahay ni ang Verde Academy at mahulaan ang pagkakakilanlan ng matanda sa harap niya. Sinulyapan siya ni Whale at nagtanong, sino ang hinahanap mo? 1 metro naghahanap. James. Nang marinig na nandito si Sochi para kay James, nawala si Whale. Walang salita. Nakahinga ng maluwag si Sochi. Ramdam niya ang lakas ni Whale. Siya ay kapantay ni Zuri, o marahil ay mas malakas pa. Agad na tinungo ni Sochi ang tirahan ni James. Sa likod ng bundok, umupo si James sa Boundless Rock. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang sinag ng berdeng ilaw, na bumubuo ng ilang Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang sinag ng berdeng ilaw, na bumubuo ng ilang mahiwagang mga inscription. Nililinang niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at Verde Power. Maya-maya lang ay may lumitaw na babae. Naramdaman agad ni James ang presensya niya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang kanyang aura, pagkatapos ay bumaba sa Boundless Rock. At nagpakita sa kanyang harapan. Bakit ka nandito? Tinanggal ni Sochi ang sombrerong kawayan sa kanyang ulo at ipinakita ang kanyang mukha. Maislan ang facial features niya. Mukha siyang maganda, pero mapatla ang mukha niya. Mahabang kwento. Sinusundan ako ni Zuri nitong mga nakaraang taon. Nang malaman kong ikaw ang magiging pinuno ng Tempris House, ay dumating na naghahanap ng pansamantalang mapagtataguan.
Naniniwala ako na kahit ang isang tulad ni Zuri ay hindi maglalakas loob na kumilos ng walang ingat sa Verde Academy. Nag-aalalang tumingin si Sochi kay James. Tutulungan mo ako, hindi ba? Of course, agad na sabi ni James. Ayoko pa rin kay Zuri. Dahil nandito ka, manatili at magpagaling sa bahay. Gayunpaman, ano ang dapat kong gawin kung dumating si Zuri at hiningi ka? Hindi ko siya matatalo. Huwag mong ipaalam sa kanya na nandito ako, sabi ni Sochi. Basta hindi mo hahayaang mad-ulash, wala kang dapat ipag-alala. Ito ang isyo ni Lothar. Gayun din, hindi maglalakas loob si Zuri na pumunta sa Verde Academy, lalo pat humiling. Kahit sino, ang kanyang mga salita ay nagpatibay kay James. Itinuro ang mga espiritual na bundok sa paligid niya, sinabi niya, ang lugar na ito ay puno ng ang mga espiritual na bundok ng Verde Academy. Walang umuakupa sa kanila. Baka makahanap ka ng tahimik na lugar para magpagaling. Salamat. Huwag kang mag-alala. Sochi. Agad na lumipad sa isang espiritual na bundok ng walang ibang salita. Malubha ang kanyang mga sugat, at kailangan niya ng panahon para gumaling. Sa kanyang pag-alis, nagpakita si Whale. James, sino siya? Tanong ni Whale nang magpakita siya. Pagkatapos, sumimangot siya at sinabing, nakakatakot ang demonic energy niya. May tao. Nakakaawa, mahinang sabi ni James. Anak siya ng dating pinuno ng Aternes District, sa kasalukuyan. Sa pagtakbo dahil sa panloob na digmaan doon. Nakita niyang pinatay ang kanyang pamilya, at tinahak niya ang matinding landas na ito para makaganti. TC. Hinimas ni Whale ang kanyang baba at sinabing, malakas siya. Babagay siya bilang isang elder ng Tempris House. Ang tanging isyo ay ang ibang mga bahay ay maaaring hindi magkasundo kapag naramdaman siya. Demonic Energy. 4,672. Kabanata 4,672 naramdaman ni Whale si Sochi sa sandaling iyon. Siya ay nagpakita. Alam niya ang lakas ni Sochi. Ang kanyang kapangyarihan at aura ay halos nasa quasi-boundless rank. Siya ay isang quasi-boundless rank powerhouse. Tanging isang powerhouse na nasa Kylem Acme rank at ang maaaring talunin siya ng boundless rank sa mahabang panahon. Interesado siya sa kakayahan ni Sochi. Gayunpaman, magiging mahirap na panatilihin ang isang babae na naglabas ng demonic energy. Ang Tempris House, at italaga siya bilang isang matanda. Walang magawa, nagpakawala ng buntong hininga si Whale. P11 hayaan mo na lang si James na hawakan ito. Itinulak ni Whale ang kanyang mga pag-aalala. Nagplano siyang umalis pagkatapos na maging pinuno ng bahay si James. Samantala, nagpunta si Sochi upang magnilay-nilay, habang si James ay bumalik sa walang hangganang bato upang linangin. Habang si James ay nasa isang closed-door meditation, maraming buhay na nilalang ang nagpakita. Sa labas ng Tempris House, naglalakad sila sa paanan ng panlabas na tuktok. Ang nangunguna ay ang punong guro ng Verde Academy, si Lothar. Ngunit ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay ang Grand Sect Elder ng Thea Sect sa Theas Distrito, Waleria. Sinamahan sila ng ilang pinuno ng mga bahay at ilang matatanda. MS. Waleria, narating na natin ang Mount Tempris, ang tuktok ng Tempris House. Dito nagaganapin ang succession ceremony. Tinanggap ni Lothar si Waleria. Tao. Ipakita mo sa akin. Ang mga itim na mata ni Waleria ay kumikinang. Gusto niyang makita kung si James, ang magiging pinuno ng Tempris House, ay ang James kilala niya. Hindi niya akalain na siya iyon dahil alam niya ang lakas ni James. Kahit na siya ay may potensyal, ang kanyang kultibasyon na ranggo ay masyadong mababa. Walang paraan para maging matanda siya sa Tempris House kasama niya. Mababang ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, pumunta siya sa Tempris House pagkatapos marinig ang tungkol kay James. Sa ganitong paraan, pakiusap. Sumenya si Lothar. Pagkatapos, dinala niya si Waleria sa Mount Tempris. Walang kahit isang alagad ang nakita. Wala ring nagpapatrolya sa lugar. Narinig ni Waleria ang tungkol sa sitwasyon sa Mount Tempris. Alam niyang iskandalo iyon ng Verde Academy, kaya hindi na niya ito tinanong. Hindi nagtagal, dumating ang grupong ito ng mga tao sa tuktok ng Mount Tempris.
Verde. Pagdating sa tuktok, naramdaman ni Lothar ang isang pamilyar ngunit kakaibang aura. Galing sa likod ng bundok. Ang Verde Power. Anong nangyayari? Buhay pa ba si Grandmaster? Mayroon ba siya? Nakatira sa Tempest House ng nag-iisa. Ang iba pang mga pinuno ng. Nagulat din ang mga bahay at matatanda. Laking gulat, ang grupo ng mga tao ay naglakad patungo sa likod ng bundok. Pagdating nila doon, napansin nila si James na nagtatanim sa isang piraso ng berdeng bato. Naramdaman ni James ang kanilang presensya, agad na tumigil sa paglilinang, at lumukso. Mula sa Boundless Rock, naglakad siya patungo kay Lothar at sa iba pang grupo. Ano ang nagdadala ng isang abalang tulad mo dito? Napangiti si James. Pagkatapos, damapo ang tingin niya kay Wailria. Nang makita ni Wailria na si James nga iyon, ngumiti siya at sinabing, "Talaga? Ikaw? Tumanggi ka nang hilingin kong sumali sa Thea Sect, at ngayon ay nasa Verde Academy, Wailria." Umubo si James bago sinabing, "Join ng The Verde. Ang Academy ay hindi bahagi ng aking plano." 4,673. Kabanata 4,673 napatitig si Lothar kay James ng may mabigat na ekspresyon. "James, nagmumuni-muni ka ba sa pag-iisa?" Tanong ni Lothar. "Oo. Bakit?" Natarante si James. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang itatanong ni Lothar. "Mayroon kang Verde Power." Hindi makapaniwala si Lothar. "Ano?" Natigilan si James. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Lothar ang tungkol sa Verde Power. "Ano ang tungkol dito?" Natatarantang tanong ni James. Sinabi ni Lothar, ang kapangyarihan ng Verde ay ang pinakamataas na kapangyarihan sa Verde Academy at ang Verde District. Mula nang itatag ang Verde Academy, ang tagapagtatag lamang ang Nagel-inang ng kapangyarihan ng Verde. Ang 5 bahay ng Verde Academy ay hindi kailanman nagkaroon ng paraan ng paglilinang ng ang Verde Power, at hindi sinabi ni Grandmaster kahit kanino kung paano ito linangin. "So, paano mo ito nilinang?" About that, bahagyang nag-alinlangan si James. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya siyang sabihin ang totoo. "Sa totoo lang, nagpunta ako sa silid ng silid aklatan noong nakaraan at nagbasa ng isang sagrado. Mag-scroll. Nakakuha ako ng kaunting liwanag mula rito, na nakatulong sa akin na linangin ang Verde Kapangyarihan. TC. Sa wakas ay naunawaan ni Lothar ang sitwasyon. Sigurado akong alam mong maraming buhay na nilalang ang hindi kumikilala sa iyo bilang pinuno ng ang bahay sa kabila ng pagdaan mo sa ilusyon. Gayunpaman, ngayong nalinang mo na ang Verde Power, sigurado akong wala na anumang mga hindi pagkakaunawaan." Sir Lothar, bakit hindi ka muna bumalik? "Mananatili ako sa Tempest House para sa time being," sabi ni Wailria. Napatingin si Lothar kina Wailria at James. Mula sa pag-uusap ni na Wailria at James kanina, nakita nitong mayroon sila. Matagal nang magkakilala. "Sige. Aalis na tayo," sabi ni Lothar bago umalis kasama ang iba pang grupo. "Hoy!" Nang makaalis na ang iba, kinurot ni Wailria ang tenga ni James at tinanong, "Bakit? Hindi ka ba sumama sa akin sa Thea Sect? Bakit ang Verde Academy ay ang Verde Academy na mas mahusay kaysa sa Thea Sect?" "Court, hayaan mo na." Sabay hila ni James sa braso niya at kumawala sa pagkakahawak niya. Sabi niya, "Bakit kailangan kong sumali sa Thea Sect dahil lang sa tinanong mo ako? Tsaka close ba tayo? Nagkataon lang tayong nagkita." "Grabe ka naman, James." Nagalit kay Wailria ang mga salita. Itinuring ni Wailria si James bilang isa sa kanyang mahahalagang kaibigan, ngunit narito si James na nagsasabing nagkataon lang ang kanilang pagkikita. Galit na galit siya kaya napuno ng puot ang mukha niya. Ang cute niya tingnan kapag galit. Hindi siya kamukha ng Grand Sect Elder ng Thea Sect. Sige, nagbibiro lang ako." Agad naman siyang inilaw ni James. Pagkatapos, iniba niya ang paksa at nagtanong, "Bakit wala ka sa Thea Sect? Anong ginagawa mo dito?" "Hindi maaaring magkaroon ng breakthrough, kaya lumabas ako para isang lakad para makapagpahinga." Inis na umupo si Wailria sa isang bato. "Ano?" Nagulat si James.
Tanong niya, hindi ba nasira ng revitalizing art ang lahat ng iyong mga hadlang sa paglilinang? Pagdating ng panahon, dapat ay makapasok ka sa Chaos Rank. Iyon ay ang naisip ko rin. Sabi ni Waleria, logically speaking, I can enter the Chaos Rango. Gayunpaman, nang magnilay-nilay ako sa pag-iisa, bumalik ang aking rango sa paglilinang. Panimulang punto nito. Naabot lamang nito ang quasi-boundless rank, na isang bahagyang pagpapabuti. Hindi ko maabot lahat ang Chaos Rank at hindi naman kailangang magmadali. Dapat dahan-dahan ka. Nakangiting nagpatuloy si James, the quasi. Ang boundless rank ay isang nakakatakot na tagumpay. Kahit nasa hindi mabilang na buhay na nilalang sa malawak na 9 na distrito ng Endlos. Iilan lang ang nakapasok sa Chaos Rank. Ang pagpasok sa quasi-boundless rank ay ginagawa kang hindi magagapi. Ikaw ay tama. Noon lang gumanda ang mood ni Waleria. Natuwa siya sa sinabi ni James. Pagtingin kay James, tinanong niya, naintindihan mo ba talaga ang sagradong balumbon ng Verde at linangin ang Verde power mula rito? Bakit? May problema ba? Tinitigan ni James si Waleria. Sa mahinang boses, sinabi ni Waleria, sa totoo lang, may sagradong scroll ang Thea sect. Masyadong matagal nang alam ni James iyon, pero nagkunwari siyang nagulat. Tanong niya, ano? Ang Thea sect ay may sagradong balumbon din. 4,674. Kabanata 4,674, tama, bulong ni Waleria. Hindi na kailangang maging maingat. Hindi ito lihim. Nang makita kung gaano mapagbantay si Waleria, hindi nakakatulong si James. Pero tumawa. Huminto siya sa pagpapanggap na wala siyang ideya tungkol sa sagradong balumbon at sinabing, ito ay hindi isang lihim. Alam ni Whale ng Tempris House na ang ibang mga distrito ay may mga sagradong scroll. Bukod sa Tempris House, ang ibang mga distrito ay mayroon ding mga sagradong balumbon. Talaga? Hindi makapaniwala si Waleria. She asked, hindi naman secret all this while. Alam ng lahat ng tao sa mundo. Tungkol dito. Ang Thea sect na may sagradong balumbon ay isang sekreto. Sa lahat ng Thea sect, iilan lamang sa mga powerhouse ang nakakaalam nito. Bukod pa rito, maraming beses silang binalaan ng pinuno ng sekta na huwag ibunyag ang tungkol bagay ng sagradong balumbon. Sige. Pag-usapan natin ang sagradong balumbon ng Thea sect. Gustong makuha ni James. Down to business na agad. Natigilan si Waleria at sinabing may seryosong ekspresyon, ang sagrado. Ang scroll ng Thea sect ay isang pinakamataas na kayamanan sa pag-aari ng pinuno ng sekta. Sa lahat ng Thea sect, tanging ang pinuno ng sekta ang nakakita nito. Ako mismo ay hindi pa nakita, ngunit narinig ko na naglalaman ito ng isang malaking lihim ng pinuno ng sekta. Kung tungkol sa likas na katangian ng sekreto, wala akong ideya. Napatingin siya kay James. Nagsalita. Naiintindihan mo ang sagradong balumbon ng Verde Academy? Oo. Medyo naiintindihan ko. Tumango si James. Alam mo ba kung anong mga lihim ang nakatago sa sagradong balumbon? Nagtataka, Waleria. Nagtanong. Hindi. Umiling si James. Talagang ginawa niya. May mga pamamaraan ng paglilinang ng mga mahiwagang kapangyarihan na naitala sa sagrado. Mag-scroll. Maaaring linangin ng isa ang mga ito at makamit ang isang uri ng kapangyarihan na iyon. Ipinangalan sa distrito. Pagkatapos linangin ang 10 kapangyarihan, maaaring pagsamahin ng isa ang mga ito at mabuo ang tenfold Realms Transcendent Art. Sa ngayon, hindi alam ni James kung ano ang Tenfold Realms Transcendent Art. Alam lang niya na ito ay isang nakakatakot na supernatural signature skill. Dahil hindi siya nakakakuha ng mga sagot, tumigil si Waleria sa pagtatanong. Tumayo siya at nag-inat. Mukha siyang maganda. Saan ako mananatili? Napatingin siya kay James. Itinuro ang nakapalibot na espiritual na mga bundok, sinabi ni James, ang nakapaligid. Ang mga espiritual na bundok ay kabilang sa Tempris House, at lahat sila ay walang tao. Pumili ng isa at ituring ito bilang iyong tahanan. Maging komportable ka. Sige. Nakangiting umalis si Waleria. Nang makaalis na siya, muling nagpakita si Whale. Ikaw ay hindi ka panipaniwala. Nag-thumbs up siya kay James,
saka sinabing, "T didn't expect makipagrelasyon ka kay Whaleria ng Thea sect." Agad-agad, James. Bulyo, get lost. Ano ang ibig mong sabihin sa isang affair? Magkaibigan lang kami. Hindi naman importante yon. Tumawa si Whale. James, ang pagpapalaki ng Tempris House ay isang mahirap na gawain. Dahil sikat si Whaleria sa siyam na distrito ng Endlos, kung magagawa mo siya manatili, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa ating pag-unlad. Siya ang Grand Sect Elder ng ang Thea Sect, sabi ni James. Who cares kung saang sekta siya galing? Kailangan mo lamang siyang italaga bilang isang elder ng Tempris House. Walang pakialam, sinabi ni Whale, ang Verde Academy ay isang akademya. Ang mga alagad ng ibang sekta ay maaaring pumunta sa akademya upang linangin. Hindi tulad ng ibang mga sekta, ang akademya ay walang mataas na mga kinakailangan para dito. Mga alagad. Hanggat handa si Whaleria na maging isang elder, ang natitira ay mapag-uusapan. Pal, tanungin mo siya tungkol dito mamaya, sagot ni James. Magaling. Magpahinga ka na. Iiwan na kita. Sa sandaling iyon, si Whale ay tila isang regular at mapagkumbaba na nilalang. Hindi naman siya mukhang powerhouse. Tapos, umalis na siya. Nakaupo sa Boundless Rock, nahuhulog sa malalim na pag-iisip si James. 4,675. Kabanata 4,675 hindi naisip ni James. Pagpapalawak ng Tempris House. Gayunpaman, batay sa mga aksyon ni Whale, tila gusto niya. Natutunan ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at linangin ang Verde Power dahil kay Whale, na malaki ang naitulong sa kanya. Kaya naman, si James ay hindi maaaring umupo na lamang ng walang ginagawa. After thinking for a while, James mumbled, parang kailangan ko pa matulungin sa Tempris House. Ang Tempris House ay hindi masama. Ito ay isang magandang lugar para sa paglilinang. Dahil hindi pa lumalabas ang aura ng Chaos District at ang Endless Nine. Ang mga distrito ay payapa, dapat kong kunin ang pagkakataon at manatili sa Tempris bahay. Kailangan kong tumuon sa aking paglilinang at pagbutihin ang Tempris House, pagkatapos. Huminto si James sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Boom! Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na pagbabago-bago ng kapangyarihan ang naganap sa labas ng nagsimula ang Tempris House, at lahat ng mountain formation ng Verde Academy. Upang iling. Bagamat nagpapahinga si James, naramdaman niya kaagad ang nakakatakot na kapangyarihan. Sabay dilat niya at lumundag sa bato. Pagkatapos, lumitaw siya sa labas ng pasukan. Tulad niya, maraming powerhouses ng Verde Academy din ang nagpakita. Isang babae ang nakatayo sa kawalan sa labas ng pasukan. Nakasuot ng itim na damit, siya ay malayo at naglabas ng demonic energy. Zuri. Nang tingnan ang ginang sa kawalan, kumunat ang noo ni James. Ilang sandali lang ay dumating na si Sochi. Hindi inaasahan ni James na ganoon kabilis ang pagdating ni Zuri. Nakilala agad ni Lothar si Zuri. Siya ay tumalon at lumitaw sa gitna ng hangin. Sa malamig na boses, tinanong niya, Zuri, buhay ka? Bakit mo inaatake ang mga pormasayon ng Verde Academy? Anong uri ng? Sa tingin mo, lugar ang Academy? Si Yala lang ang kilala ng mga tao sa mundo. Wala ni isa sa kanila ang nakakakilala kay Zuri. Hindi nila alam na kambal pala ang dalawa. Sa pagharap sa punong guro ng Verde Academy, hindi natakot si Zuri. Sabi niya, ayokong maging kaaway sa Verde Academy, pero meron isang taong gusto ko sa loob ng akademya. Iabot mo si Sal Ines Mains, at aalis na ako agad. Kapag natapos ko ang trabaho ko, hihingi ako ng tawad sa iyo. Sino si Sal Ines? Bahagyang natigilan si Lothar. Ang pinuno ng Zastra House ay tumayo sa harap at nagsabi, walang ganoon. Tao sa Verde Academy. Malapit nang magaganap ang isang seremonya. Ayaw namin ng away. Please umalis ka na, at makakalimutan natin ito. Haha. Tumawa ng malakas si Zuri. Dahil nandito na ako, wala akong kinakatakutan. Kung hindi ibibigay ng Verde Academy ang Sal Ines, sasabak ako sa
Academy at kunin siya, kahit na magresulta ito sa aking kamatayan. Maraming buhay na nilalang nagtipon sa labas ng pasukan. Ang mga buhay na nilalang na ito ay nalilito. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, narinig na nila noon si Yala. Siya ay mula sa Thies District, at siya ay isang powerhouse na umiral. Maraming taon na ang nakalipas. Matagal-tagal na rin simula noong lumitaw siya, kaya pangalan niya lang ang umiral. Mga sinaunang aklat. Noon lang, isa pang grupo ng mga powerhouse ang lumitaw sa kawalan. Nangunguna sina Ivan, Zeloneth, at iba pang matatanda ng Demonium Sect. Ang natitira ay mga powerhouse ng Demonium Sect at Yala Sect. Sila ay matigas ang ulo powerhouses. Nang makita ang eksenang ito, kumunot ang noo ni Lothar at sinabing, tahan na. Kailangan kong pag-usapan ito sa iba at alamin kung sino si Sal Ines. 2/3. Kung siya ay nasa Tempris House at hindi namin alagad, ibibigay namin siya sa ikaw. Ayaw lumaban ni Lothar. Kung gagawin niya iyon, isang malaking labanan ang magaganap. Kahit na ang Tempris House ay magtagumpay, sila ay magdurusa ng mabigat. Pagkalugi. Ang ilang mga pinuno ng mga bahay at ang mga matatanda ay bumalik sa Verde Academy. At muling nagsara ang mga pormasayon ng akademya. Hinayla ni Whale si James at sinabi sa seryosong tono, grabe ang dulot mo. Gulo this time. 4,676. Kabanata 4,676 hindi alam ni James ang gagawin. Hindi niya inaasahan na darating si Zuri ng ganoon kaga. Kara-rating lang ni Sochi, at heto. Ay si Zuri, halos nasa kanyang buntot. Bukod dito, dinala ni Zuri ang mga powerhouse ng Yala Sect at Demonium. Kasama niya ang sekta. Hindi siya natatakot sa Verde Academy. Sa Apex Main Hall ng Verde Academy, maraming pinuno ng mga bahay. Natipon. Mayroon ding ilang matatanda at libo-libong powerhouses. Sino si Sal Ines? Tanong ni Lothar, na nasa main seat. Ang mga buhay na nilalang sa pangunahing bulwagan ay umiling. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung sino. Sal Ines noon. Sabay-sabay, sumulyap si Lothar sa mga powerhouse sa main hall at nagtanong, Aisle. Bigyan ka ng 3 araw para saliksikin ang mga alagad sa iyong sekta. Alamin kung meron. May pangalang Sal Ines. Suriin kung may mga alagad na nagdala ng mga tagalabas sa akademya. Oo, sir. Matapos matanggap ang utos, umalis ang mga powerhouse ng akademya. Umalis din sina James at Whale sa main hall. Bumalik sila sa tuktok ng Tempris House. Pagdating nila sa tuktok, nagpakita si Sochi. Namumutla pa rin ang mukha niya. Nakatingin kay James at Whale, na mukhang nag-aalala. Sabi niya, dumating si Zuri para sa akin. Ayokong guluhin ang Verde Academy. At ang Tempris House. Aalis na ako ngayon. Mayroon akong sapat na lakas para makalabas ng buhay. Nang marinig iyon, tumingin si James sa kanya at sinabing, hindi na kailangang magmadali. In between words, nilinggan niya si Whale. Nakiusap siya, Sir Whale, please. Mag-isip ng isang bagay. Malalim ang koneksyon namin ni Sochi. Ayaw na ni James na makitang hinahabol si Sochi. Anong gusto mong gawin ko? Walang magawa si Whale sa sinabi niya, Yala iyon. Siya ay isang powerhouse mula noong hindi mabilang na mga panahon ang nakalipas. Besides, dinala niya. Napakaraming powerhouses sa kanya. I can't stop her at all unless we can ask the ibang bahay para kakampi natin. Kung aatakehin natin silang lahat, matatalo natin sila. Tiwala si Whale sa kakayahan ng 5 bahay ng Verde Academy. Gayunpaman, imposibleng magtulungan ang 5 bahay. Dahil ang Tempris House ang nagtatago kay Sochi. Noon pa man ay hinahamak ng ibang mga bahay si Whale, kaya bakit nila siya tutulungan? Bukod dito, hindi isa sa panganib ng ibang mga bahay ang kanilang buhay laban kay Zuri para sa isang tao na may hindi kilalang background. Sir Whale, dapat mayroon ka. Hinatak si Whale. Braso, nakiusap si James, pakiusap tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Hayaan mo akong mag-isip. Ikanaway ni Whale ang kanyang kamay. Pagkatapos, umupo siya sa isang upuan at nahulog sa malalim na pagmumuni. Samantala, pinuntahan ni James si Sochi at Bamulong, huwag kang mag-alala.
Mabait si Whale. Tao. Tutulungan kanya. Tumango si Sochi. Wala siyang mapupuntahan. Sa pagharap sa pagtugis kay Zuri, ang Demonium Sect. At ang Yala Sect, wala siyang kapangyarihan. Kung mayroon siyang ibang pagpipilian, siya. Hindi sana mahihirapan si James. Kinailangan niyang mabuhay. Sa pamamagitan lamang ng pagligtas ay magkakaroon siya ng pagkakataong bumalik sa Aeternus District. Tumayo sa gilid sina James at Sochi habang hinihintay si Whale. Pagkaraan ng ilang sandali, sumulyap si Whale kay Sochi at sinabing, "May ideya ako." Ang kanyang mga salita ay natuwa sa kanya. Sabi ni James, "Ano yun? Bilasan mo at sabihin mo sa amin." Tumingin si Whale kay Sochi at sinabing, "Kahit na hindi ko alam kung anong klase relationship you share with Yala, I can sense that the two of you exude the parehong aura." Si Zuri iyon, hindi si Yala, pagwawasto ni James. Sino ang nagmamalasakit? Kinawayan ito ni Whale. Hindi siya nababahala sa maliliit na detalye. 4,697. Kabanata 4,697 sinabi ni Whale, "Sa kasalukuyan, ang tanging ang paraan ay upang maalis ang demonic energy sa iyong katawan. Sa ganoong paraan, hindi mararamdaman ni Zuri ang iyong aura. Kailangan nating alisin ang patunay ni Zuri at pilitin ang 5 bahay na lumaban kanya. At saka, ilipat mo ang iyong demonic energy mula sa iyong katawan patungo sa akin. Pagkatapos, aalis na ako." Huminga ng malalim si Whale at sinabing, "Matagal ko nang gustong lumabas. Para sa paglilinang. Magagamit ko ang pagkakataong ito para umalis." Bumaling kay James, nagpatuloy si Whale, "After I tulungan ka, hayaan siyang manatili sa Tempest House. Palakihin ang Tempest House ng sama-sama. Sana makakita ako ng maunlad na Tempest House sa pagbalik ko." "Hindi, Sochi." Agad na tumanggi. Siya ay naglagay ng labis na pagsisikap upang makuha ang kapangyarihang iyon, kahit na itinaya ang kanyang buhay upang makuha ito. Ito ang kanyang pag-asa para sa paghihiganti. Paano niya ito hinayaan ng ganoon kadali? Nakita ni James ang kanyang iniisip. Payo niya, "Oy, magkakaroon lang ng pag-asa kung mananatiling buhay ka. Huwag kang tanga. Hindi mo ba kilala kung sino si Zuri? Hindi mo ba alam kung gaano karaming mga powerhouse sa ilalim niya? Ito lang ang iyong pagkakataon. Makinig ka kay Sir Whale." Gustong magsalita ni Sochi, pero pinigilan siya ni James. Agad siyang naglagay ng rune sa katawan ni Sochi. Nang pumasok ang rune sa kanyang katawan, agad na selyado ang kanyang kapangyarihan. Alam ni James na malakas si Sochi. Kailangan lang niya ng 1 segundo para masira ang selyo nito. Mabilis, gumawa siya ng higit pang mga inscription at inilagay ang mga ito sa kanyang katawan. Patuloy na tinatakan ang kanyang kapangyarihan. "Sir Whale, bilasan mo at selyuhan mo ang kapangyarihan niya," sigaw ni James. Walang pag-aalinlangan, sinimulan ni Whale na selyuhan si Sochi. "Sochi, pasensya na. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sobrang laki ng pinagbago mo na kahit ako hindi nakita makilala. Kailangan kong lutisin ang demonic energy sa iyong katawan at talikuran ka." Saline sa Sochi. Hindi natin kailangang madaliin ang paghihiganti sa ngayon. Sa Tempest House tayo tumira at magbungkal. Isang araw, babalik ka sa Aeternus District. Naawa si James. Sochi. Ang cultivation base ni Sochi ay selyado. Pumikit siya, at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Pagtingin kay Whale, tinanong ni James, "Ano ang gagawin natin ngayon? Neresolba ba natin ang demonic energy at tanggihan ang lahat? O dapat nating ilipat ang demonic enerhiya sa katawan mo?" Saglit na nag-isip, sumagot si Whale, "Mabuti pa. Ilipat mo sa akin." Hindi alam ni Whale kung magtutulungan ang 5 bahay. Kumaway ang kanyang mga kamay, nag-set up siya ng time formation sa lugar. Pagkatapos, nagsimula siyang gumamit ng isang lihim na sining upang ilipat ang demonic energy sa Sochi's katawan sa kanya. Sa kanyang cultivation rank, madali para sa kanya na ilipat ang demonic energy. Katawan ni Sochi. Lumipas ang 1 araw sa labas ng mundo. Ipinakalat ni Whale ang pagbuo ng oras. Ang demonic energy sa katawan ni Sochi ay tuluyan nang nawala.
Kung wala ang demonic energy, hamina ang kanyang kapangyarihan. Samantala, nagbago ang hitsura ni Whale. Ang demonic energy sa kanyang katawan ay nagmukhang masama sa kanya. Gayunpaman, kaya niyang pigilan ito. Tinapik ang balikat ni James, sinabi ni Whale, iiwan ko ang Tempest House sa iyo. Pagbalik ko, sana makakita ako ng maunlad na Tempest House. Sa pagitan ng mga salita, pinalitan ni Whale ang itsura niya para kamukha ni Sochi bago mawala. Pagkaalis niya, nawala ang selyo sa katawan ni Sochi, at nakagalaw siya. Dahil nawala ang kanyang espiritual na kapangyarihan, bumagsak siya sa lupa ng walang lakas. Nakaupo sa lupa, bumulong siya, ang lahat ng mga taon ng pagsisikap na ito ay para sa wala. Nakasquat, tumingin si James kay Sochi at sinabing, pwede ka nang magsimula. Dahan-dahan ulit. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Umalangaw-ngaw ang mga palakpak sa di kalayuan. Tumayo si James at tumalikod. Lumapit si Whale kay James at sinabing, hindi ko inaasahan si Whale of the Tempest. Si House, na kilalang masama, na isakripisyo ang sarili para sa isang walang katuturan. Tao. 4,678. Chapter 4,678. Napatingin siya sa entrance. Umalis si Whale sa lugar na nakabalat kayo bilang Sochi. Kaya, kinailangan ni James na obserbahan ang sitwasyon sa labas. Sa sandaling iyon, maraming mga powerhouse ang natipon sa kalangitan sa labas ng pasukan ng Verde Academy. Bagamat wala sa kanila ang nasa Chaos rank, ang mga powerhouse na ito ay sa pangkalahatan ang pinakamalakas sa siyam na distrito ng Endlos. Kahit na si Zuri ay may malaking grupo ng mga powerhouse na kasama niya, hindi niya magawa. Barge papunta sa Verde Academy. May tiyagang maghintay lamang ang kanyang partido. Samantala, mayroong isang grupo ng mga buhay na nilalang sa ibaba. Ang mga buhay na nilalang na ito ay dumating upang panuurin ang kasiyahan. Hindi nila inaasahan na kukubkuban ng mga powerhouse ang Tempest House bago ang seremonya ng paghalili. Iyon ang unang pagkakataon na may nakahanap ng problema sa Tempest House. PM dito. Maya-maya lang ay may malakas na boses. Kasunod ng boses, lumitaw ang isang babaeng nakaitim na damit sa pasukan ng Verde Academy. Ang babae ay si Whale, na nakabalat kayo bilang Sochi. Zuri, bagay sa ating dalawa. Wala itong kinalaman sa Tempest House. Ayokong guluhin ang Tempest House. Pagkatapos, nawala ang kanyang katawan. Sumunod ka sa kanya. Sabay-sabay, naglabas ng utos si Zuri. Pagkatapos nito, maraming powerhouse ang nawala mula sa pasukan ng Verde Academy. Sa susunod na segundo, lumitaw sila sa endless void sa labas ng universo. Lumapit ka at umalis ayon sa gusto mo. Anong uri ng lugar sa tingin mo ang Verde Academy? Kung hindi ka umalis, isang bagay sa likod, paano mo inaasahan na mapanatili ng Verde Academy ang isang foothold sa 9 district ng Endlos? Isang boses ang narinig mula sa Verde Academy. Pagkatapos, isang anino ang lumipad palabas ng Verde Academy at tinungo si Zuri. Ang anino ay nabuo sa pamamagitan ng espiritual na kapangyarihan ni Lothar. Agad na naabutan ng anino si Zuri. May death wish ka ba? Agad namang tumayo si Ivan. Naglabas ng malakas na aura, itinulak niya ang kanyang palad pasulong. Ganoon din ang ginawa ng anino. Nagtama ang dalawa nilang palad. Boom! Habang bumangga ang nakakatakot na puwersa ng palad, ang endless void ay naging baluktot. At hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw. Ang laki ng mga bitek ay patuloy na tumaas at naging spatial black. Mga butas. Agad na lumipad pa atros ang katawan ni Ivan, at tumalsik ito ng dugo. Samantala, patuloy na sinusundan ng anino si Zuri. Sa paghakbang, lumitaw ang anino sa likod ni Zuri at itinulak ang kanyang palad. Lumingon si Zuri at ganoon din ang ginawa. Muli, nagsalubong ang mga palad ni Zuri at Lothar. Sa pagkakataong ito, lumipad ang anino. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni Zuri na mapa-atres. Natisod siya ng husto kaya nabasag ang endless void sa likod niya. Habang siya ay nadapa, hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa kanyang katawan. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mapanatili ang kanyang katawan, na pinipigilan ng higit pa.
Mga bitik mula sa pagbuo. Sa pangunahing bulwagan ng Verdet House, nanatili si Lothar. Pumasok ang anino sa katawan ni Lothar, at hindi niya maiwasang mapa-atres. Agad na nabasag ang mga dingding ng bulwagan sa likuran niya. Bagamat gumuho ang bulwagan, agad itong nakabawi. Pinatatag din ni Lothar ang kanyang katawan. With a grave expression, he said, "She's so strong." Naniniwala akong nakapasok na siya sa Chaos Rank. Inilunsad ni Lothar ang isang malakas na pag-atake. Pinona ni Ivan si Lothar. Kahit malakas si Ivan at nasa Kylum Boundless Rank, siya mas mahina kaysa kay Lothar. Samantala, magkaparehas sina Zuri at Lothar. Kung maglalaban sila, kailangan niyang magbayad ng mabigat na presyo para matalo siya. Ayos ka lang ba? Sa pangunahing bulwagan, maraming powerhouse ang nag-aalalang nagtanong. 4,679. Kabanata 4,679 na kinawayan ito ni Lothar at sinabing, "Ako. Ayos lang." Nakita ni James ang nangyari. Hinarang ni Ivan ang atake ni Lothar. Kahit na nasugatan si Ivan pagkatapos, nagawa niyang harangan ang atake. Tinitimbang ni James ang kapangyarihan ni Ivan. Kahit na si James ay nasa Eternal Boundless Supreme Rank, batay sa umalis ang aura sa laban, mas mahina siya kay Ivan, wag na si Lothar. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga, bamulong si James, malayo pa ang aking lalakbayin. Umalis si Whale. Matapos maabsorb ang demonic energy ni Sochi. Samantala, sinusundan ni Zuri si Whale. Ang problema ay natapos na. Tungkol naman sa kaligtasan ni Whale, hindi nag-alala si James. Si Whale ang pinuno ng Tempris House. Isa siya sa pinakamalakas na powerhouse sa akademya. Kahit na bumaba ang kanyang cultivation rank, makapangyarihan pa rin siya. Kahit papaano, hindi siya kayang patayin ng mga powerhouse na pinamumunuan ni Zuri. Nilingan ni James sina Whalia at Sochi. Walang lakas, napaupo si Sochi sa lupa. Mukhang malungkot siya. Ang kanyang maraming taon ng pagsisikap ay walang kabuluhan. Huwag kang mag-alala. Tumingkayad si James at hinawakan ang kamay ni Sochi bago hinaila. Bumangon siya. Sabi niya, dahan-dahan lang. Ligtas ka na ngayon. Maaari kang magtanim sa Tempris House ng mapayapa. Linangin. Paano ko dapat linangin? Napatingin si Sochi kay James. Ang aking Dobro Eyes ay nawasak. Magagawa ko lang maglakad sa landas ng Demon Eyes. Ngayon, hindi lang naalis ang kapangyarihang na-absorb ko mula kay Zuri, kundi ako rin. Nawala ang demonic power na nilinang ko sa loob ng maraming taon. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni James. Tumingin kay Whalia, tinanong niya, "Whalia, maaari mo bang ibalik ang kanyang Dobro Eyes?" Napatingin si Whalia kay Sochi ng may interes. Invincible Dobro Eyes, Sochi ng Aeternus District, hindi ko inaasahan na gagawin mo. Maging sikat na Dobro Eyes holder ng siyam na distrito. Alam ni Whalia. Ang Dobro Eyes. Mayroong maraming mga alamat sa siyam na distrito ng Endlos. Hayaan mo akong makita. Lumapit si Whalia kay Sochi at tinitigan ang mga mata nito. Hindi malademonyo ang mga mata ni Sochi. Sa halip, sila ay malinaw at dalisay. Sa malalim na pagtingin sa mga mata ni Sochi, nakita ni Whalia ang ilang nawasak na mga inscription. Bagaman ang mga inscription ay dati nang nagkalat, sila ay pilit muling pinagsama ng demonic energy. Ngayon na ang demonic energy ay nawala, ang mga inscription ay nagkalat minsan. Muli, matapos malaman ang sitwasyon, kumunat ang noo ni Whalia. Tama siya. Ang kanyang Dobro Eyes ay nawasak. Hindi ako sigurado kung maibabalik ng isang Chaos Rank powerhouse ang kanyang Dobro Eyes. Kanilang kapangyarihan. At least, hindi ko kaya. Gayunpaman, tumingin si Whalia kay James. Ano ito? Sabihin mo sa akin. Sabi ni Whalia, nag-research ka tungkol sa mga inscription. Dati. Kung naiintindihan mo ang mga inscription ng Dobro Eyes, maaari mong ibalik ang mga ito. Naalala ni James ang primal mantra nang marinig iyon. Nakatitig siya sa mga mata ni Sochi. Gayunpaman, wala siyang makitang anumang inscription sa mga mata nito. Wala akong nakikita. Hindi niya maiwasang tumingin ng malapitan.
Ilang sentimetro na lang ang pagitan nina James at Sochi. Halos magkadikit na ang mga mukha nila. Naramdaman agad ni Sochi ang kahihiyan na gumagapang. Hindi niya maiwasang mamula at mapa-atras ng isang hakbang. Hindi sapat ang iyong cultivation rank. Hindi mo makikita ang mga inscription. Pinaulanan ng Whaleria ang parada ni James. Nawala ang sigla ni James nang marinig iyon. Sumulyap kay James, sinabi ni Whaleria, gayunpaman, nakikita ko sila. Maaari kong mahinuha ang mga sirang inscription para sa iyo. Maaari mong pag-aralan ang mga ito at makahanap ng isang paraan upang malutas ang mga ito. Hayaan mo akong maging ulo. Sa bahay muna, tinapik ni James ang balikat ni Sochi. Nakangiting inaalo niya, don't worry. Ibabalik namin ang iyong dobro eyes. Nang marinig ni Sochi sina James at Whaleria. Salita, muli siyang napuno ng pag-asa. 4,700. Kabanata 4,700 may 5 bahay sa Verde Academy. Ang pangunahing bahay ay ang Verdet House. Ang iba ay sina Tempris, Zastra, Taktir, at Willow. Ang ulo ng bawat bahay ay walang katulad na powerhouse ng Verde District. Malapit na ang araw ng promosyon ni James bilang pinuno ng Tempris House. Natapos na ni James ang pagsubok sa Supreme Illusion. Ayon sa mga tuntuning itinakda ng tagapagtatag ng Verde Academy, siya ay kwalipikadong maging pinuno ng bahay. Bukod dito, dahil nilinang niya ang Verde Power, ang mga buhay na nilalang na minsan hindi niya kinikilala ay nagsisimula na siyang igalang. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga nabubuhay na nilalang na ayaw kay James maging pinuno ng Tempris House. Sa likod ng isang espiritual na bundok sa Taktir House, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakaupo sa pangunahing upuan ng foyer sa manor. Nakasuot siya ng gintong robe. Medyo chubby siya. Bilog ang mukha niya at may itim na balbas. Mukhang problemado siya. Pare, hindi mo maaaring hayaang si James ang manguna sa Tempris House. May isa pa. Lalaki sa foyer. Tumingin siya sa paligid ng edad na 30. Ang lalaking nakasuot ng gintong balabal, na nakaupo sa pangunahing upuan, ay ang ulo ng Taktir Bahay, isa sa 5 bahay ng Verde Academy. Isa siya sa pinakamalakas na powerhouse sa Verde Academy. Siya ay lubos na sanay. Nagpatuloy ang lalaki sa foyer, sobrang effort namin para sirain si Whale. Reputasyon noon. Hindi pa ba tayo naghintay at naghanda ng napakatagal na hilahin si Whale pababa mula sa kanya? Posisyon bilang pinuno ng bahay. Si Billy Todd, ang pinuno ng Taktir House, ay nagkaroon isang seryosong ekspresyon. Sa kabilang banda, ang lalaking nagsasalita sa harap ni Billy ay ang kanyang anak, isang elder ng Taktir House. Ano ang dapat nating gawin? Sinulyapan ni Billy ang kanyang anak at sinabing, nalampasan ni James ang kataas-taasang ilusyon. Kahit na ang punong guro ay kinikilala ang kanyang katayuan bilang pinuno ng Tempris Bahay. Tsaka kahit nasaroon namin ang reputasyon ni Whale in the past, siya pa rin makapangyarihan. Kahit na sa kanyang mga pagkakamali, siya ay mananatiling may kaugnayan sa 5 bahay. Sa kanyang pagsuporta kay James, magtatagumpay si James na maging pinuno ng Tempris House. Ama, marahang sinabi ni Kasam, babantayan ko ang Tempris House. Hindi ba pumunta si Yala para hanapin si Sal Ines? Nakita ko si Sal Ines sa Tempris House. Para protektahan siya, hinigup ni Whale ang kanyang demonic energy at binago ang kanya. Sa kanya bago umalis sa Tempris House. Huminto siya kanina. Patuloy, ngayon, umalis na si Whale sa Tempris House. Magiging madali para sa amin na ibagsak si James, nung narinig ni Billy yun, his. Naging mabigat ang ekspresyon. Nang makitang pinag-iisipan ni Billy ang kanyang mga salita, sinabi ni Kasam, Ama, kung gusto mo para sakupin ang lahat ng 5 bahay, kailangan mong magsimula sa Tempris House. Kung ako ang magiging pinuno ng Tempris House, mas magiging madali para sa amin na sakupin ang magpahinga. Sa hinaharap, kailangan lang nating pahinain ang kapangyarihan ng mga bahay at sakupin sila. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Kinawean ni Billy ang kanyang kamay at sinabing, maaari ka nang umalis. Yes, Father. Magalang na sagot ni Kasam bago umalis.
Hindi alam ni James na lahat ng nasa Tempest House ay nasa ilalim ng pagsisiyasat sa iba pang mga bahay. Hindi rin niya alam na may ibang side pala ang kwento ng pagpatay kay Whale. Milyon-milyong mga alagad. Bukod doon, wala siyang ideya na pinupuntirya ng mga tao ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Tempest House. Sa sandaling ito, si James ay nasa likod ng tuktok ng Tempest House. Nakaupo siya sa Boundless Rock na naka-cross legs. Pagkaalis ni Whale, dumating ang mga alagad ng Verdette House sa Tempest House. Sinimulan nilang palamutihan ang tuktok ng Tempest House para sa sunod seremonya. Lumipas ang mga araw. Sa isang kisap mata, dumating na ang araw ng succession ceremony ni James. Siya ay nagiging pinuno ng Tempest House. Sa isang manor sa likod ng tuktok ng Tempest House, nakaupo si James sa isang upuan. Naroon din ang tanging dalawang babaeng disipulo ng Tempest House. Sinusuklay ni Sunday ang buhok ni James. Samantala, inaayos ni Zinnia ang kanyang mga damit. Naka-green robe si James. May isang salita sa robe Tempest.